We will now be considering another topic in the 1689 London Baptist Confessions of Faith. So we just finished last time the issue of marriage, and now we will be discussing this issue, the church. And this is chapter 26 of the London Baptist Confession of Faith. If you have your copy ng ating pong confessions, at some tawag nito observation, this is the longest chapter in our confession. Actually, it has 15 paragraphs. Huwag kayong mag-alala, no? Hindi ko naman tatagalan ng ating pag-aaral dito. Kasi minsan, di ba, kahit na 4 na paragraphs lang, nagiging 1 buwan eh. Pero 15 paragraphs to, kaya mindful naman ako na pwede naman natin itong gawing mas summarize yung iba rito. But this is a very important topic. This would serve as parang pagre-refresh sa mind ng bawat isa sa atin, but also mag-i-establish lalo pa ng ating pong pag-unawa sa tunay na kahulugan ng iglesia sa pagtuturo ng banal na kasulatan. So this is the longest chapter in our confession. It addresses the church, not only explaining its nature from the biblical perspective, but also highlighting the distinction between Reformed Baptist ecclesiology and Paedo-Baptist or Presbyterian ecclesiology. So, I have mentioned this several times, na yung 1689 London Baptist Confessions of Faith ay verbatimly halos kinopya sa Westminster Confessions of Faith na isinulat noong 1647. Na ulitin ko, if we are going back to history, the first London Baptist Confession of Faith is 1644. Ibig sabihin, nauna ang mga Baptist na gumawa ng Confessions of Faith. 1647, Westminster Confessions of Faith, yan ang Confession of Faith ng mga Presbyterian, no? And there was a necessity, no? Nakita ng mga primers, there was a necessity to add and to revise and to improve the confession. So muli ay nagtipon ang mga primers noong 1657, if I'm not mistaken, para gumawa ng Confessions of Faith uli, i-revise yung 1644, pero hindi siya na-publish because of the persecutions and problema noon sa England. It was published noong 1689, kaya tinatawag siyang 1689 London Baptist Confessions of Faith. Ito ay kinopya ng verbatimly sa Westminster, pero pagdating sa issue ng baptism at sa issue ng church, may deviation. Merong pagbabago na ginawa dahil nakita ng mga primers na medyo hindi klaro sa Biblia ang presentation ng Westminster pagdating sa government ng church. Paano patatakbuhin ang isang iglesia? Ano ang gobyerno na dapat sinusunod sa loob ng iglesia? Kaya merong deviation. Kaya dito makikita natin, magkakaroon ng pagkakaiba ang presentation ng 1689 sa London, sa tinatawag nating Westminster. However, yung sinabing Paedo Baptist, no? Alam niyo sa pagsalitang Paedo, ibig sabihin mga bata, sapagkat ang mga bata ay binabautismuhan ng mga Presbyterian, at gusto ko lang ding iklaro yan sapagkat sa susunod pag-aaralan din natin. Pag sinabing binabautismuhan nila yung mga bata, hindi ibig sabihin binabautismuhan nila para maligtas. Hindi yan ang concept na tulad ng kinagista nating relihiyon na binabaptize, at pagka binaptize mayroong infusion of the Holy Spirit according to them. No, that was not in the case of the Presbyterian. They believe that the children of the Christian should be baptized so that they will be part of the covenant. No? So we'll explain that later. But
the Baptist primers saw that belief as not clear in the Scripture, as not consistent with what the Scripture is telling us. So, and then, itong isa pa, the WCF is Westminster. The Westminster Confession of Faith of the Westminster, the Westminster Confession of Faith of 1647, in the chapter about the church has 6 paragraphs only, while the LBCF has 15. However, many of the paragraphs in this chapter are derived from the Savoy Declaration of 1658 by the Congregationalist Puritans. So, ulitin natin yung history. Binakita ko na yun sa inyo noong nakaraan. Merong mga Presbyterian, no, na hindi sila agree doon sa government ng na pinaiiral ng mga Presbyterian sapagkat sa kanila mayroong synod, di ba? May presbytery at mayroong mga session sa loob ng simbahan, mga churches. At nakita nila mas tama yung ang isang iglesia ay pinamumunuan ng lahat sa pangunguna ng mga elders. Tawag doon ay congregationalist. So, nag-deviate naman sila. Naniniwala pa rin sila sa baptism. Nag-deviate sila at naggawa sila ng kanilang confession of faith na kung tawagin ay Savoy. Yung Savoy, isang lugar din yan sa England. Savoy Declaration of 1658 ng mga Congregationalist Puritans. At dito, mas marami ay kinopya ng mga primers ng 1689 ang mga paragraphs doon sa Savoy Declarations. So among non-congregationalists, siguro mga yung iba sa inyo hindi familiar sa mga congregationalists no sa Inglaterra, pero mga sikat na mga congregationalists ay si John Owen. John Owen ang isa sa mga pinakamahusay na at pinakamagaling na teologo sa kasaysayan ng mga Puritans na sumulat ng kanyang 16 volumes of the so-called the John Owen's work. So, mayroon lang akong 2 volume. At hindi ko pa natatapos basahin, no? Pero napakagaling talaga na author ito. Thomas Goodwin is also John Cotton. Si John Cotton, marami siyang mga sinulat patungkol sa family, patungkol sa children, patungkol sa husband and wife, and marami mga practical issue. Thomas Goodwin is also very good theologian. But John Owen is the sabihin na natin, pinaka nasa taas ng lahat ng ito. No? Among, yan sila yung mga nasa congregationalist group. Now, if you remember, si Dr. Ian Densham, madalas natin siyang nai-invite mag-speak dito pagka pumupunta sa Pilipinas. Natatandaan niyo si Dr. Ian Densham? Na pagka nagpipreach dito, gusto niya, tinatranslate ko lagi yung kanyang sinasabi, kaya para kayo nanonood ng tennis, di ba? Kasi sanay siya sa ganun sa India. Hindi ko alam kung this year ay didadalaw sa Pilipinas ulit para magturo sa GMA. So pag dumalaw yan, sigurado ay ma-invite natin siya rito. He's also belong to the Congregationalist group. No? He's not a Presbyterian but Congregationalist. He's still a Paedo Baptist, but yung kanyang church setting, he believes in the congregational government. So, okay? So, yan po yung ating titingnan ngayon. So, this chapter actually is clearly divided into two headings. The paragraph 1 to 4 speaks is laying down to us the universal church, and then paragraphs 5 to 15 the local church. Okay? So I'll try my best na matapos tayo ng maaga para sa ating discussion. Okay, let's go to the first 4 paragraphs. Universal Church. Now, sa paragraph 1 and 2 muna, basahin natin. Ang pangkahalahatang iglesia ay maaaring tawaging di nakikita ayon sa panloob na gawa ng Espiritu at katotohanan ng biyaya. Ito ay binubuo ng buong bilang ng mga hinirang na tinipon noon, ngayon at sa hinaharap.
sila ay iisa kay Kristo na siyang Pangulo. Ang iglesia ay ang asawa, ang katawan, ang kapuspusan ni Kristo na pumupuspos ng lahat sa lahat. Lahat ng mga tao sa sanlibutan na nagpapahayag ng pananampalataya sa Ebanghelyo ay sumusunod sa Diyos kay Kristo at tinatawag at maaaring tawagin na nakikitang banal. Ang mga gayong banal ay hindi nagpapawalang kabuluhan sa kanilang paniniwala sa pamamagitan ng mga kamalian na sumasalungat o laban sa salita ng Diyos at sa pamumuhay na walang kabanalan. Ang lahat ng mga iglesyang lokal ay dapat binubuo ng mga gayong mga banal na tao. Yan po yung unang paragraph, the first two paragraphs. So, tingnan natin, we will not be studying it in detail. But first of all, tingnan natin yung, sa paragraph na ito, ay binibigyan pansin yung identity ng church. The identity of the church. So, universal church as invisible. The church universal is presented to us na parang siyang hindi nakikita. Tatlong terms yung ginamit doon, Actually, sa English 1689, ginamit yung salitang Catholic, hindi Roman Catholic, Catholic. Bakit? Kasi yung salitang Catholic, anong ibig sabihin? Universal. Catholic simply means universal. So, if you are familiar with the apostolic creeds, di ba, tawag doon sa apostolic creeds, ang Iglesia Universal ay the Holy Catholic Church. Not Roman Catholic. The Catholic means universal. So when we refer to the Catholic Church, we are speaking of the universal, not the Roman Catholic, not the religion that most of us ay nanggaling, kundi ang ibig lang sabihin ay ang pangkalahatan. The term invisible can easily be misunderstood. Pag ginamit yung salitang invisible, ang ibig lang sabihin ay ganito, invisible from human perspective. Meaning, it is impossible for us to know the entirety of all its members. Imposible naman talaga na malaman natin sino ba mga membro ng iglesyang pangkalahatan ng Panginoon. Hindi natin alam. Hindi natin nakikita ang puso ng mga tao. Ang Diyos lamang ang nakakakilala ng tunay na kondisyon ng kalooban ng tao. Pwedeng ang isang tao ay nagpo-profess na siya ay mananampalataya, pero hindi totoo. Pwedeng siya ay lumaki sa isang simbahang Kristiyano, pero wala siyang totoong relasyon sa Panginoong Jesucristo. O maaaring akala niya na mayroon siyang relasyon sa Panginoong Jesucristo. Hindi siya kasama sa Universal Church. At pangalawa, hindi natin nakikita ng bawat membro sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Kaya ito ay pwede nating sabing invisible. Invisible in human perspective. Invisible because we cannot know the entirety of its members. Of course, may mga membro, may mga Christian sa Africa, sa bawat continent ng ating mundo, pero hindi natin alam at hindi natin kilala ang marami sa kanila. We cannot even judge the truth of another person's grace. However, brethren, all its members are visible to God, who has determined the full number of the elect. So doon sa binasa natin, sinasabi, ang pangkalahatang iglesia ay maaring tawaging di nakikita. Ayon sa panloob na gawa ng Espiritu, ito'y binubuo ng buong bilang ng mga hinirang na tinipon noon, ngayon, at sa hinaharap. So ang ibig sabihin, pag ginamit ang salitang universal, hindi lang ito tumutukoy sa pangkasalukuyan. Sino ang mga membro ng iglesia ngayon, kundi sino ang naging membro ng iglesia noon, ngayon, at sa darating, bago dumating ang Panginoong Jesucristo. At ang tanong tawag natin doon, sila yung mga hinirang ng Diyos. So, ang mga hinirang ng Diyos ay hindi natin kilala lahat. At ang mga hinirang ng Diyos ay hindi pa lubos at buo sa kanyang bilang, sapagkat kung hindi pa darating ang Panginoon Jesucristo within our lifetime, ay meron pang maliligtas at meron pang mga lalapit sa Kanya
at sila'y kabilang din sa Iglesyang Universal. May mga naging membro na ng Iglesia Universal na nawala na sa ating piling. Nandoon na sa piling ng Panginoon. Tinatawag nga natin yan na triumphant church. No? Tayo ay nasa bahagi pa ng tinatawag na militant church. Isang iglesyang nakikibaka pa. May mga membro na ng iglesyang nagtagumpay na. Nandoon na sa piling ng Panginoon. Okay? So, yun ang dapat dapat ay maging clear sa ating lahat. Ngayon, ang tanong ay, tinuturo ba ng Biblia yung salitang universal church? Now, yung term na universal, hindi natin makikita sa Biblia. In fact, maraming mga grupo sa ating panahon na kung tawagin natin ay mga Baptist din, no? Tulad ng mga Bible Baptists, they don't believe in the so-called universal church. They only believe in the local church because they cannot find that in the Bible. Of course, we cannot find that in the Bible. But remember this, brethren, the New Testament uses the word church 115 times sa New Testament. New Testament lang, ha? Now, pero magugulat kayo, mga kapatid, sapagkat ang salitang church ay ginamit sa Old Testament ilang beses. At yung Old Testament, sa wikang Hebreo, merong salita doon na kahal. Yung salitang kahal ay, ang translation noon sa English ay the assembly of Yahweh. Tapos noong itinranslate ang Old Testament sa wikang Griego, na kung tawagin natin ay Septuagint translation, tinranslate ng 70 scholars na mga Hudyo, sa wikang Griego, yung salitang kahal, alam niyo mga kapatid, tinranslate yan sa wikang Griegong ekklesia. Kaya sa Septuagint, ibig sabihin yung Greek Old Testament, you can find many times the term ekklesia or church because that was the translation that is being used by the scholars and not other translations. So therefore, the word church, ang iglesia ay nag-i-exist na sa lumang tipan pa lang. Hindi yan sa bagong tipan nagsimula. Isang bagay pa, gusto kong sabihin, mga kapatid, sa 115 times na yon, most of those occurrences, of course, do not refer to the church universal, but to local churches. Nevertheless, the New Testament speaks of the universal church in its very clear implication. Take, for example, Matthew chapter 16, verse 18. And I tell you, Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. This is not a local church. No? Sabi rito, and the gates of hell shall not prevail against it. Now, it is not true to many local churches. Right? Maraming mga local churches na sa kasaysayan ng ating mundo na nag-prevail na sa kanila. Ang hell. Marami nang nawala. Nasaan na ang church sa Corinth? Nasaan na ang church sa Epeso? Nasaan na ang ibang mga simbahan na minsan ay ginamit ng Diyos para sa revival? Nakarating ako sa Inglaterra at nakita ko ang mga malalaking simbahan doon na minsan sa kasaysayan ay ginamit ng Diyos para sa revival. Pero ngayon, hindi na gospel ang itinuturo sa mga churches na yon. Wala na ang dating kinang ng ebanghelyo sa kanila. Hindi na sila iglesia kung tutuusin. Ang iba pa nga, ang mga building nila ay ginagamit na para sa ibang mga gawain. Yung iba ay ibinenta na. No? At hindi na ito ginagamit pa para sa worship service, kundi para sa mga aerobics. Yan ang katotohanan. So marami ng mga local churches na hindi na nag-i-exist. Nawala na. Natalo na ng mundo. Natalo na ng mga kamalian. Maraming mga iglesia sa Amerika. Once upon a time, mga iglesia na nagtuturo ng buong katotohanan ng salita ng Diyos, naging liberal. At ngayon, sila ay napuno na ng mga
taong hindi nagtuturo ng tunay na ebanghelyo ng hindi na sila iglesia. Pero anong tinutukoy sa Matthew 16:18? Sabi rito, the gates of hell shall not prevail. So it refers to what? To the universal church. Sa iglesyang universal na hindi kailanman tatalunin ng impyerno, kundi pagtatagumpayan at patuloy na mag-a-advance laban sa mga prinsipyo at mga panukala ng impyerno. The gates of hell shall not prevail against it. And therefore, pag sinabing ganon, the church exists from the time na ito ay sinimulan ng Panginoon hanggang sa pagbabalik niya, hindi nawala yon. Nawala sa isang lugar, pero hindi nawala sa lahat ng lugar. Sapagkat ang sabi ng Matthew 16:18, the gates of hell shall not prevail against it. Ephesians chapter 1, verse 22. And he put all things under his feet and gave him as the head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. And therefore, brethren, it is not referring again to what? The local church. No, hindi pwedeng sabihin na ang iglesia sa Efeso ang body of Christ lamang. O ang iglesia sa Corinto. O ang SGCC. Napakalaki ng katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo ay bumubuo at sumasakop sa mas malaking grupo ng mga tao. Kaya ito'y tumutukoy saan? Iglesia universal. And then, tingnan natin dito ang Ephesians chapter 5, verse 23 to 25, kung paano ginamit ang relasyon ng pag-aasawa para i-illustrate ang relationship ni Jesus Christ sa kanyang iglesia. Wives, submit to your own husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its Savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit everything to their husband. Husbands, love as your wife, as Christ loved the church and gave himself up for her. Sino yung tinutukoy rito na katawan daw ng Panginoon na si Kristo ang ulo at siya rin ang tagapagligtas at si Kristo daw, minamahal niya ang iglesyang ito ng lubos at yung iglesia ay nagpapasakop sa kanya ng lubos at si Kristo daw ay nagbigay ng buhay para sa kanya. Yun ba'y tumutukoy sa SGCC? Yun ba'y tumutukoy sa isang iglesia lokal lamang? Lagay ko hindi. Ito'y tumutukoy sa kabuuhan ng iglesia sa iba't ibang bahagi ng ating mundo, sa nakaraan, sa pangkasalukuyan, at sa darating, na ang mga tao rito ay nagpapasakop ng lubos kay Kristo Jesus. Okay? Colossians chapter 1, verse 18. And he is the head of the body, the church. Hebrews 12:23. And to the assembly. Ang translation sa English ay assembly. Pero ang wikang Griego na ginamit dyan ay ecclesia. Of the firstborn who are enrolled in heaven. And to God, the judge of all. And to the spirits of the righteous made perfect. Itong isang malaking problema ng mga hindi naniniwala sa universal church. At sinasabi lang nila ay local church. Kasi ang ginamit dito, to the assembly, that is ecclesia in the Greek word, of the firstborn who are already enrolled in heaven. And to God, the judge of all of the spirit and of the spirits of the righteous made perfect. Sino ito mga tinutukoy rito? Mga namatay na ng mga Kristiyano. Nandoon na sa piling ng Panginoon. They were spirits made perfect by the Lord. But still they were called the church, the assembly. See, brethren, there's a so-called universal church. So, universal church is biblical. Universal church is truly being taught to us by the Bible. And it is not referring to us local, but it is referring to a group of believers, true believers, elect by the Lord in different epochs of time. Okay? So, now, does the Bible teach na ang
mga universal church ay consist ng elect? Now, of course, yan ang sinabi ng confession natin. Although the church did not originate in the New Testament but existed even in the Old Testament as the assembly of Yahweh, the New Testament presents the church as more structured institution. Totoo naman yon. And this is why the local church has designated leaders, may mga responsibility to maintain the unity and purity, na may disciplines, may clear instruction regarding its mandates and mission, no? So, yun ang makikita natin. And furthermore, since the church is described as the body of Christ, the bride of Christ, and united with Him, destined to be presented on the last days as without spot or blemish, resplendent in holiness, we understand that universal church consists of the entire number of God's elect. Ephesians chapter 5, verse 27. Sabi doon, so that He might present the church to Himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy without blemish. Ano daw gagawin ni Kristo sa church niya? Ipipresent daw niya yan sa harapan ng Diyos. Walang dungis, walang batik, no? Banal. Yun ang sabi, no? Paano yung mga naging membro ng iglesia? Lokal na hindi naman pala totoong Kristiyano. Yung mga nadisiplina at natiwalag at hindi na muling bumalik pa. Papaano yung mga membro ng isang iglesyang lokal naging membro pero walang totoong kaugnayan kay Kristo? Kasama ba sila doon sa ipipresent? Hindi. Sapagkat ang tinutukoy rito ay isang iglesyang binubuo ng lahat ng mga hinirang ng Diyos. Sila lang yun. Mga totoong may kaugnayan kay Kristo. Hindi sinasabi na ang bawat elect ng Panginoon na hindi nagkakamali, hindi nagkakasala. Kundi, sinasabi rito na darating ang araw, ang mga elect ng Panginoon na ito, na nagpapatuloy sa kanilang paglilingkod, nagpapatuloy sa kanilang pakikibaka, nagpapatuloy sa kanilang pagsamba sa Panginoon, habang nandito sila sa mundong ito, sa araw, sa huling araw, ipepresent sila ng Panginoong Jesucristo. Ngayon wala ng dungis, wala ng batik, at hindi na muling magkakasala kailanman. So yun ang isang bagay na dapat na maging malinaw sa atin. Okay? So, its identity, universal church as invisible. But, of course, universal church as visible. They are visible because they can be identified and even persecuted, and their worship is also a visible act. So, pag sinabi nating invisible, ibig sabihin, hindi natin ma-identify lahat. Hindi natin makikita ang kanyang entirety. Although nakikita ng Diyos, visible sa Diyos. Pero visible pa rin siya sapagkat ma-identify natin kung sino sila. Karamihan sa kanila, mga pinatay sa pananampalataya, inusig, mga sumasamba ng totoo, at nakikita yun ng ating mga mata. Nakikita natin yun. Hindi natin pwedeng invisible ang kanilang worship. Invisible ang kanilang persecution. Another thing is this, only visible saints can become members of the local churches. Diba? And of course, they will become member of the church, of the local churches of the Lord. So while universal church is not fully visible, it is practically visible. True Christians should outwardly confess Christ and live in a way that aligns with their profession, avoiding errors and ungodliness that contradict to their faith. Every true members of the universal church must be identified in the local church. Every true members ng universal church must be seen serving the Lord in the local church. Every true members of the universal church must be willing to align his profession to God's truth, sa katotohanan ng salita ng Diyos, at umiiwas sa lahat ng pagkakamali, umiiwas sa lahat ng kalikuan na siyang sumasalungat sa kanyang pananampalataya. Yan ang iglesia ng Panginoon. So that's its identity. Okay? Now,
let's go to the third paragraph. Ang pinakadalisay ng mga iglesia sa ilalim ng langit ay maaring bagabagin ng paghahalo-halo at kamalian. Ang ilan ay nagpapakasama-sama kung kaya't hindi na sila mga iglesia ng Panginoong Kristo kundi mga tinatawag na sinagoga ni Satanas. Gayunpaman, si Kristo ay laging may kaharian. Sa sanlibutan ito magpakailanman. Ito ay binubuo ng mga sumasampalataya sa Kanya at nagpapahayag ng Kanyang pangalan. So, dito sa bahaging ito, pinapakita naman ay yung perpetuity ng Universal Church. Kaya nga sabi, the gates of hell shall not prevail against it. The true church will perpetuate. The true church will continue. A local church may not continue in a certain locality, but the true church of the Lord will continue. That's the universal church. But, sabi rito, but even the purest can be, subject to errors. So, pwedeng ang isang iglesia nagmamahal sa Panginoon, ang isang iglesyang lokal ay nagtuturo ng kanyang salita, pero hindi ibig sabihin na hindi na sila magkakamali. They still subject to errors. No? Kaya nga, di ba, sinasabi natin, ng iglesia ng Reform, a Reformed church is always reforming. Ecclesia Reformata Semper Reformanda. The Reformed church is always reforming because we know that we may fall into error along the way if we will not be watchful. No? So, we continue to reform. We continue to go back to the Scripture. We continue to look at the Scripture. Are we still consistent in terms of doctrine, in terms of lifestyle, in terms of what we are doing in our worship service? Okay? As you see, the Corinthian church was a true church, I believe, during that time. Kaya tinawag siyang iglesia sa Corinto. Yet, ang daming challenges na hinarap doon, na problema ro, kaya nga sumulat si Pablo sa kanila eh. Kasi anong klaseng, ang iglesyang ito ay punong-puno ng problema, mayroong mga division, may mga partisan spirit, ako'y kay Pablo, ako'y kay Apollos, ako'y kay Pedro. Yung iba naman, spiritual ang dating, ako'y kay Kristo. No? So may mga membro na nagdedemandahan sa isa't isa. May mga tinotolerate, may natolerate na isang tao roon na nagpa-practice ng immoral na bagay, incest, no? Sa congregation at hindi ina-address. Merong disorder sa Lord's Supper. May confusion sa doctrine ng resurrection at marami pang iba. Kaya nga sumulat si Pablo para ayusin sila, para ituro sa kanila kung anong dapat, para ipakita sa kanila ganito ang disiplina na dapat ninyong gawin. Similarly, even the 7 churches of Asia, naalala nyo, may mga errors, may mga transgression. At ang threat pa nga ng Panginoon sa iglesia doon, pag nagpatuloy kayo, hindi ninyo ibinalik ang unang pag-ibig ninyo sa akin, aalisin ko ang candlestick. Aalisin ko sa inyo yung aking kandelaryang ginto. Ano yung kandelaryang ginto na tinutukoy doon? Lampstand. Tumutukoy yun sa symbol of life and light. Aalisin ko ang liwanag sa inyo. Aalisin ko ang buhay sa inyo. At hindi na kayo magiging tunay na iglesia pagdating ng araw. Naintindihan natin, mga kapatid? What's the point? The point is, even the purest church can be subject to errors. And that's why we have to be watchful. We have to try our best to reform, continually reform the church. And Christ Church will visibly continue. No? Individual local churches may befall, but universal church will always be visibly here on earth until the return of Christ. So, though we believe on the so-called invisibility of the universal church, pero yung visibility ay hindi natin dapat alisin. Magpapatuloy pa rin ang isang visible church
sa ating mundo, ano man ang persecution, ano man ang pagbabago na meron ang isang lipunan, nagiging worldly, nagiging secular ang isang lipunan, naaapektuhan ng iglesia, nagiging secular din, nagiging liberal, o merong mga iglesia na nasa isang lugar na ang gobyerno ay laban sa mga Kristiyano, pinipersecute, may mga simbahan na maaaring naglaho dahil sa persecution, pero hindi sa lahat ng lugar, hindi sa lahat ng pagkakataon ay gayon. At marami pa rin iglesyang totoo na sa kabila ng mga persecution ay nananatili sa kanilang pagtayo. Mayroon pa rin liwanag na naroon sa kanila. At hindi mawawala ang totoong iglesia hanggang sa araw na dumating si Kristo. Kaya hindi natin tinatanggap yung paniniwala ng mga Mormons na sinasabi, nung daw namatay ang mga apostol, naging apostate na ang church hanggang sa dumating si Joseph Smith. At si Joseph Smith naman, ano nangyari? Ano ginawa ni Joseph Smith? Siya yung nakakita nung, ano yun? Tinilecture sa atin ni Alex yan. Nakalimutan ko na tuloy. Ng mga plates doon sa Mount Cumorah. No? Sa New York ba yun? Ano? At nagsimula na uli ang iglesia na nag-apostate. Ayun, din ang paniwala ng iglesia ni Manalo. Naniniwala na nang mamatay ang mga apostol, naging apostate. Nawala na ang tunay na iglesia sa mundo. Hanggang noong 1914, sa Punta Santa Ana, isang tao na ang pangalan ay si Felix, ay nag-ayuno. At paglabas niya, doon sa Punta Santa Ana, sa kanyang silid, sinabi niya, ako ang huling sugo. Ako ang hibong mandaragit mula sa malayong silanganan. At naitayo na muli ang totoong iglesia. We don't believe in that because Matthew 16:18 says, the gates of hell shall not prevail against it. It will continue. It will not continue in a certain locality. It will not continue in a certain country. But it will continue visibly here on earth until the coming of Christ. Matthew chapter 24 verse 14 says, and this gospel of the kingdom will be proclaimed through all the whole world as a testimony to all nations, and the end will come. You see? Sino ba magpo-proclaim ng gospel of the kingdom sa buong mundo? The church. And therefore the church will never cease to exist. Ang iglesia ay hindi kailanman mawawala. Sapagkat siya magpo-proclaim ng ebanghelyo sa buong mundo. At yan ang gusto kong sabihin sa inyo, bagamat sa huling bahagi ng pag-aaral natin ng 1689, pag-aaralan din natin yung eschatology, pero dalawa lang po ang malinaw na tinuturo ng Biblia sa kung ano ang tanda na malapit nang dumating si Kristo. Hindi ang tanda na nagkakagulo ang mga bansa sa Europa. Hindi ang tanda na ang China ay nagbabanta ng pananakop sa Taiwan at maging sa Pilipinas daw. No? Hindi yun. Hindi ang banta na mayroong mga tagutom o maraming bumabagsak na eroplano o maraming lindol. Matagal nang maraming lindol nung unang panahon pa. Bago pa dumating si Kristo, marami ng lindol. Bago pa dumating si Kristo, marami ng gyera sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Bahagi yan ng birth pangs. Bahagi yan ng hirap na meron tayo rito sa mundo. Pero ang dalawa lang ang malinaw, ang sabi ng Bible na malapit na dumating si Kristo, merong antikristo na magpapakilala. Pangalawa, yan sa Thessalonica, ang ebanghelyo ay ipangangaral sa buong mundo at darating ang wakas. Ang ibig sabihin, aabutin ang lugar na kung saan ang pinakahuling tao na hinirang ng Diyos ay makakakilala sa Kanya. So the point is, the church will always be on the earth to proclaim the gospel to the nations.
Makita natin sa ating panahon at sa sa nakaraang mga panahon, marami ng prediction ang ginawa ng mga atheists para mawala ang iglesia. French philosopher na ang pangalan si Voltaire ay nagsabi that the church will cease to exist. No? Pero anong nangyari? Siya ang nawala. Siya yung namatay. At nung namatay siya, yung kanyang bahay ay naibenta at ibinenta sa Geneva, ang tawag nito, printing shop na nagpiprint ng mga Biblia. No? He predicted in 1776, sabi niya, 100 years from my day, there will not be a Bible on earth except one that is looked upon by an antiquarian curiosity seeker. Sabi niya ganun. No? Pero what happened after his death? The Evangelical Society of Geneva binili yung kanyang bahay at doon inimprenta ang mga Biblia at ang mga gospel tracts. Because the church will never cease to exist until the coming of Christ. So, nakita natin, identity, purity, last but not the least, we will be looking at the paragraph number 4, huli na. Sabi rito, ang Panginoong Jesucristo, ang Pangulo ng Iglesia, sa pagtatalaga ng Ama, ang lahat ng kapahamalaang kinakailangan sa pagtawag, pagtatatag, pagsasaayos, pamamahala ng Iglesia ay lubos at makapangyarihang ibinigay sa Kanya. Hindi maaaring sa anumang paraan na maging Pangulo ng Iglesia ang Papa sa Roma sapagkat siya'y Antikristo. Ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, ang sumasalangsang at nagmamataas laban kay Kristo at sa lahat ng tinatawag na Diyos, nalilipuli ng Panginoon ng kanyang kaliwanagan sa kanyang pagdating. Now, meron akong konting comment doon sa sinabi ng confession na yan. Unang-una, gusto ko muna sabihin, dito pinapakita yung authority ng church. Christ is the head of the church. The Bible is clear. Colossians 1:18, He is the head of the church. And then, how does this truth work out practically? Paano si Kristo ay ulo ng iglesia? Paano yan mag-work out practically? Kung siya ang ulo. Di ba? Pag sinabi nating, meron tayong pangulo, si Marcos. Of course, andyan si Marcos. Kita natin. No? Pag sinabi natin, si Kristo ang ulo, asan si Kristo? Siya ay nasa langit. No? Paano niya ma-exercise yung kanyang pagiging head? Unang-una, gusto kong sabihin, the Holy Spirit is the vicar of Christ. He is sent to carry and to carry out Christ's work. Christ's headship is working through the Holy Spirit. The Holy Spirit is the vicar of Christ, not the Pope. The Pope is the vicar of Christ according to the Roman Catholic beliefs. But the Bible is clear that true vicar of Christ is the Holy Spirit. He is the one who will carry out the work of Christ. John chapter 14, 16 to 18. And I will ask the Father, and He will give you another helper to be with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him. You know Him, for He dwells with you, and will be in you. I will not leave you as orphans. I will come to you. You see, sabi mismo ni Kristo, I will come to you. Through the Holy Spirit. So the Holy Spirit is the one who is continually working the work of Christ as head. Not only that, the apostles are the universal overseers of the church, and through their witness are its foundation. Ephesians 2, 19 to 20. So then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God, built on the foundation of the apostles and prophets. Yung gusto kong pansinin nyo, built on the foundations of the apostle and prophet. The church foundations, sino? The apostles and the prophets. And Christ Jesus Himself
being the cornerstone, siya daw yung panulukang bato, in whom the whole structure being joined together grows into the holy temple in the Lord. In Him you are also being built together into a dwelling place for God by the Spirit. The apostles, they are the ones who are the foundations of the church. And remember, foundation sila. Kaya wala nang apostol ngayon. No? Kung may mga nagkiklaim na apostol pa rin sila, false apostle yun. Bakit? Kasi sabi ng binasa natin, foundation daw sila. Ano bang ginagawa sa foundation? Di ba pag nagtatayo ng building, naghuhukay ng pundasyon. Pagkatapos, anong gagawin sa pundasyon? Tatabunan. Wala nga naman nakakita, nakabuyang-yang yung pundasyon. Di ba? At ano na nakikita sa mga matataas na building? Building na. Nasa ilalim yung pundasyon. Hindi na sila nakikita. Kasi pundasyon sila eh. Same also is true. Yung mga apostol, sila yung foundation. Wala na sila ngayon. Yun ang nakatayo ngayon na yung iglesia, yun ang nakikita. Hindi na yung pundasyon. Kaya wala nang office ng pagiging apostol. Ang natitira ay ang sulat ng mga apostol. Hindi lang yun. The elders and pastors are the appointed overseers of the visible churches. So, sabi doon, and He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and teachers to equip the saints for the work of the ministry, for building up the body of Christ. And as you see, sabi na, apostles, prophets, evangelists, pagdating doon sa shepherds and teachers. Di ba? Magkasama, no? So pag shepherd ka, dapat teacher ka. Hindi pa pwede yung shepherd, hindi nagtiteach. So, yun, isang malaki ring problema ko doon sa ibang mga simbahan. Tulad ng ilang mga pedo-baptist churches, no? Na may mga elders, pero hindi teaching elder. Ang tawag sa kanila, ruling elder. So pagka elder ka, teaching ka. Nagtuturo ka at may gift ka mag-teach. Hindi pa pwede, elder ka ng church, uy, magturo ka sa Sunday ha, o sa susunod ha. Ay, hindi ako marunong. Kakahiya. Mag-ano na lang, ako na lang ang mga siwa. Ay, hindi magiging totoo yun. Shepherds and teachers to equip the saints for the work of the ministry for building up the body of Christ. If you have no gift of teaching, you cannot be a pastor. And you cannot be a shepherd. Right? Okay. Now, may binanggit doon sa confessions of faith natin na sa tingin ko ay medyo may problema. No? Katulad ng sinabi ko, yung confession of faith ay hindi inspired. Na? Binanggit niya na yung Pope daw ay Antichrist. Now, I don't think tama ang confessions of faith natin na akusahan yung Pope na Antichrist. No? However, gusto kong sabihin, nang isinulat ang ating confessions of faith noong 1657, 1644, something like that. Noong araw na yon, noong panahong yon, talagang sobra ang kapangyarihan ng Pope. At ang kapangyarihan niya, ginagamit pa rin niya para abusuhin ang marami. Kaya ang tingin ng maraming mga Christian sa kanya, Antichrist siya. No? Pero I don't think we can accuse him as the Antichrist with a capital A. But we have plenty of Antichrist with a small letter A with S na marami. Ang sino mang nagtuturo ng mali patungkol kay Kristo at hindi nagpapasakop kay Kristo sa kanyang katuruan, pwede natin sabihin Antikristo. Tama? Kung mali ang tinuturo mo patungkol kay Kristo, Antikristo ka with a small letter A. At marami yan. Pero yung capital letter A na nag-iisa, hindi. Yan ay hindi natin alam kung sino yan. Pwedeng hindi pa siya pinapanganak, pwedeng pinanganak na, pwedeng isang religious leader, pwedeng hindi naman siya religious leader. Marami nang inakusahan kasi kung sino yung Antichrist. Dati inakusahan si Nero na siya yung Antichrist. Kasi daw yung pangalan ni Nero ay equivalent na 666. Minsan nga, inaakusahan pa si Ronald Reagan eh.
Kasi pangalan ni Regan, Ronald, that is 6, Robert, 6, Regan, 6. 666. Inakusahan din si, sino? Sino ba yung sa computer? Sino yun? Ha? Yung gumawa ng Microsoft? Si Bill Gates. No? Si Kibuloy, na nakakulong ngayon. Inakusahan din ng, may mga nababasa ako na Antichrist talaga yan, with capital letter, Kasi inaangkin niya siya ng Son of God. Alam mo, hindi lang si Kibuloy ang umaangkin, marami nang umangkin nung araw pa, nung unang panahon pa, na parang Kristo na rin siya. Pero iba pa rin yung sinasabi ng Thessalonians patungkol sa Antichrist, na mayroong control sa buong mundo, na magkakaroon ng matinding deception na gagawin siya sa buong mundo. At maaring yung Antichrist na yun, hindi niya kilala na Antichrist siya. Later on, makikilala niya sapagkat meron siyang malaking impluensya sa gagawing persecution na gagawin sa iglesia sa buong mundo. So, wala pa yon at hindi pa natin alam kung nandyan na siya o pinapanganak na ba siya. So, I don't think we have to accuse him. Pwedeng siya, pero pwedeng hindi siya. Naintindihan niyo yun, mga kapatid? And on that case, I believe our confessions has mistaken. Has mistaken. Because when the confession was written, the Pope was regarded with Christ-like reverence. His authority was often abused to the extent of claiming infallibility. But until now, we believe na maraming mali sa pagtuturo patungkol sa kapangyarihan ng Pope, sapagkat naniniwala pa rin ang Roman Catholic Church sa tinatawag na ex cathedra. Ang sinabing ex cathedra, the Pope is infallible. Hindi siya pwedeng magkamali sa lahat ng sasabihin niya in the matters of faith, morals to the entire church. Yung paniniwalang yan ay pinagtibay pa rin ng First Vatican Council noong 1869 hanggang 1870. Ni-reaffirm ng Second Vatican Council noong 1962 hanggang 1965 na nagsasabi ng ang Pope ay infallible sa lahat ng kanyang sasabihin. And that is something we don't believe. Okay? So tuloy natin ang pag-aaral sa susunod na Sunday. I'll entertain 2 questions. Kasi wala nang oras eh. Sige, meron ho ba kayong gustong itanong? Yes, ma'am? Tanong ba yan o comment, ate? Apo. Wala na rin, ate. Kasi foundation sila eh. Evangelist? Apo. O yan. Well, Apo, maraming salamat. In fact, may pagtatalo ang ilan dyan patungkol sa ano ba yung office ng evangelist. Ako po ay inclined to believe na yung evangelist, yun yung mga missionaries sa ating panahon ngayon. They're the ones who are going to different places to plant churches, to do missions. That's, I believe, personally, on the evangelist. But on this issue ng tinatawag nating apostleship and yung mga prophets, they are foundational office. So foundational office, pag sinabing foundational, ganun. Parang ano rin yan, kung tawagin natin parang, alam niyo ba yung tawag doon, Kuya Boy, yung nilalagay mo para pag magpipintura ka sa taas, maglalagay ka ng mga scaffolding, di ba? Parang scaffolding po yan eh. Pag nagtagawa ka ng building o nagpipintura ka, di ba? Di ba, naglalagay ka o kaya magpapalitada ka, may scaffolding ka. Pag natapos mo nang gawin yung mga pagpipintura, o kaya pagpapalitada, ano ginagawa mo sa scaffolding? Ha? Nilalagay mo pa rin doon? Dinidisplay mo pa rin, ay, ang ganda ng scaffolding, no? Tatanggalin mo na yon sapagkat hindi na siya, no?
Parang ganun din ang office ng mga apostles. Maraming salamat. Meron po, isa pa. Yes, Billy? Mm. Opo, opo. Mm. John chapter 14, ang sinasabi ng Panginoong Kristo roon na sa kanyang mga alagad, babalik ako sapagkat ipaghahanda ko kayo ng tahanan sa langit. No? So, ang ibig sabihin lang nun, hindi yung kasama sa nangyayari rito sa mundo. Yung tinutukoy natin na yung nangyayari. Yung sa langit, hindi natin alam kung ano yan. Nandun na ang Panginoon Kristo, inihanda niya na yung lugar na yan para sa mga taong namatay na mga mananampalataya at sa mga taong pupunta sa kanyang kaluwalhatian. Pero yung nangyayari dito sa mundo, yun ang pinag-usapan natin. Ano yung mga tanda? Ang mga tanda, dalawa lang, ang pagpapakilala ng Antikristo, pangalawa, ang pangangaral ng Ebanghelyo sa buong mundo. Yun lang. Okay, meron pa? Last point? Yes, Jen. Yes, ando na ang reality ng church, pero hindi siya institutional. In fact, hindi siya kasi, ang New Testament, ang siyang nagpakita kung gaan ng structure ng institusyon ng isang iglesia. Ngayon, yung kahal ay assembly of Yahweh at nagtitipon sila for two reasons, worship and war. But they were called ecclesia. But they are not yet structural and institutional, just like what the New Testament is teaching about the church. Where merong disciplines, di ba? Merong mga pagtuturo patungkol sa officers, membership, worship, and disciplines na ginagawa sa loob ng iglesia. Okay, mag-break na tayo.